Ang NFA po inutil dito po sa pagdepensa po ng presyo po ng palay. Sa pagdinig po sa Senado kamakailan, kinwestiyon po ni Senador Francis Kiko Pangilinan yung NFA kung bakit sa mga trader bumibili ng palay ang NFA. Meron din daw ito sa pulisiya ng NFA na bibili lang sa mga trader and at the same time sa mga registered na mga farmers. Pero tingin nyo po, meron din po bang nagrereklamo sa inyo po, sa inyong hanay na puro na lang sa mga trader, walang direkta sa mga farmer? At sa tingin ninyo, dapat na bang baguhin din po ito, Ginoong Montemayor? Tama ka, Admar. Sa katunayan, labag sa patakaran ng NFA at ng DA, yung mamili po ng palay sa magandang presyo ng gobyerno, ang NFA, imbis na sa ating magsaka, sila namimili po sa mga trader. It defeats the purpose of setting a good support at price ng NFA na ang purpose po niyan talaga ay ibigay po yung ganansya po sa mga magsaka. Ang problema kasi din ay para makapagbenta ka ng palay kung kayo magsasaka sa NFA, dadali mo pa yung palay mo sa mga bodega ng NFA. Siyempre, mag-aartula ka ng sasakyan, siguro jeepney, upang dalhin yung palay mo doon. Tapos, pagdating mo doon sa bodega ng NFA, maghihintay ka pa. May mga pangyayari po dyan na Admar na more than one day. Ang hintay po ng pangkaraniwang magsasaka, talagang wala po siyang wala po siyang panahon at saka yung wala po siyang kakayahan maghintay po ng isang araw doon sa labas po ng bodega ng NFA. So much so, marami pong farmers na di-discourage, nagpapagamit po, hindi rin magandang aminin, pero yung iba, nagpapagamit po na lang sila sa trader para lang ma-dispose yung kanilang palay. Ikalawa rin na, Admar, no? Pagka napunta ka sa NFA, pero basa yung palay mo, more than 14% ang moisture content, tapos medyo may bato, i-reject ng NFA yun So yung farmer na individual ay talagang wala nang gana na bumalik. Yung cooperative naman na gusto mag-deliver, ang laki ng gastos nila kasi ibabalik nila yung kanilang palay sa kanilang kooperatiba, idadaan na naman sa blower, patutuyuin na naman. So dagdag na gastos po pati sa mga tao na inarkulan nila. So because of those factors, talagang napakilit po na volume ang mismo farmer ang makikinabang. And isa pa, punong-puno pa rin ang bodega ng NFA. So kahit sabihin na natin, lumaki yung budget nila sa pamimili ng palay, saan nila iimbakin yung palay nila? So napakilit po ang volume talaga na nabibili ng NFA. First of all, from yung actual farmers, at number two, whether from farmers or traders, napakalit po yung kanilang nabibili. Well, at most, maybe right now, 2% or 3% ng total production. So in effect, ang NFA po inutil dito po sa pagdepensa po ng presyo po ng palay. Opo, linawin ko lang yung nabanggit ko kanina. Nagkamali po tayo ng banggit. Sa ilalim ng pulisiya, hindi pwedeng bumili ang NFA ng palay direkta mula sa mga traders, kundi doon lang sa mga registered na mga farmers. Pero meron po bang pagkakataon sa mga nakukuha nyo po na impormasyon na Ginoong Montemayor na dahil nga meron ng direktang bibili sa kanila ng mga traders, itong mga magsasaka, mas pinipili or naiipit na lang sila na magbenta doon na lang sa traders. Kasi kumbaga, kung ididiretso nila sa NFA, baka mas malaki pa yung kanilang gagastusin or dagdag gastos na naman. Unlike sa kakayanan ng mga trader, lalo na sa logistics, na doon na lang bumili. Kaya nagkakaroon ng ganitong mga sitwasyon din po, Ginoong Montemayor. Actually, Admar, yan ang realidad na sitwasyon ngayon. So, kasi kung ang partner naman doon na lang niya ibibenta yung palay niya sa mga trader, ang bilihan po ngayon 8 to 10 pesos per kilo. Ngayon, kung siswerte ng partner, makabenta po siya ng palay sa NFA,
ang pinakamababa dapat sa NFA yata 18, 19. Ang laki ng diferensya, no? Sa kita ng partner. Kaya lang, because of the reasons I mentioned earlier, hindi pasapo yung palay, walang dryer si partner, tapos ang tagal ng hintay doon sa bodega. Karamihan ng partner talaga hindi na sila willing na magsakripisyo pa para dalhin yung palay sa NFA. So, yung mataas na presyo, ang nakikinabang yung trader na sa palay na i-deliver nila sa NFA, na ang bili naman nila sa partner, napakaliit ang presyo at 8 to 10 pesos per kilo. Yun po reality eh. Actually, Admar, nung pang April this year, meron na kami suggestion sa NFA kay Admin Lacson na sana itap nila yung mga good cooperatives ng mga farmers. Kasi yung may mga malalaking cooperative din po tayo, halimbawa Isabela, dyan po sa Nueva Ecija at mga major rice producing provinces, malalaki rin mga bodega ng mga farmers co-ops doon, may mechanical dry silang malaki, may rice milling facilities, marami silang truck. Pero kulang po sila sa puhunan. Sabi namin, ba't hindi sila gamitin ng NFA? Gawin pong satellite buying stations. So yung hindi kayang mabili at ma-impact ng NFA, gagamitin nila itong mga farmers cooperatives for that purpose. Hindi po nag-meeting kami minsan sa tanggapan ni Admin Lacson, hanggang doon lang. Wala na nangyari. So in the meantime, nandito po tayo ngayon sa kasalukuyang problema. Bagsak na bagsak ang presyo ng palay, hindi naman makabili ang NFA, puno ang bodega. So, ngayon, persado silang magbenta ng yung mga lumang bigas nila. Mabuti kung may takers yan, Admar. Kasi, di ba, ang bagong offer ng NFA, mahigit 1 milyong bag ng deteriorating or aging rice ang gusto po nilang ipasubasta. Pero, sana, swerte ng NFA na meron pong bibili po ng kanila pong lumang bigas. Opo. May mga information po ba na mas malaki ang bilihan ng NFA sa mga trader kumpara doon sa mga magsasaka? At kung meron man, nakikita nyo rin po ba na parang sadya ba ito? Tapos magkakaroon ng komisyon yung pagbili ng NFA? Mga ganyan po, mga senaryo. Like, kagaya din po sa iba pang mga, alam nyo na po, proyekto ng ating gobyerno na may kalakaran po tungkol sa korupsyon. Hindi ko masabi, Kwanda, with kung ilang porsyento sa mga nakukuha ng NFA na palay ay galing sa mga trader. At ilan dyan yung galing directly sa farmers or farmers co-ops. But I would say, malaking porsyento po ang palay na bibili ng NFA mula sa mga trader na labag po sa patakaran. Opo. Meron din nabanggit po na dapat i-fully implement din daw itong 2019 na Sagip-Saka Act na isang batas na nagbibigay ng pagkakataon sa mga national government agencies at mga local government units na bumili ng bigas at iba pang mga food items direkta sa mga magsasaka at mangingisda without public bidding. Ano po masasabi niyo po dito, Ginoong Montemayor? Oo, magandang batas yun, Admar. At saka medyo matagal na yun eh. Siguro more than 5 years na since it's naging batas po yan. Kaya lang, wala strong effort na pagtulungan po ng national government with the local governments, yung tamang pagpapatupad ng batas na yan. Sana po na kung todo po naging implementation yan, yung kakulangan po sa pamimili ng NFA, dahil yun nga po, yung bodega nila puno, etc. Kulang sila sa mga dryers. Sana po na complement yan o na supplement ng ating mga LGUs and other government agencies. Pati yung mga po natin, government institutions. Sana po kung nagamit ng gusto yung Sagip-Saka law, ay yung mga rice, mga rice allowances na binibigay po ng mga government agencies and corporations sa kanilang empleyado, doon na sana nila kinukuha directly mula po sa ating mga farmers or their cooperatives. So it's a matter really of
proper implementation, Admar. Nandiyan na yung batas, pero somehow hindi nila sineryosa po yung implementasyon niya. Alright. Sir, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Opo, kami po nananawagan talaga sa ating gobyerno na aksyonan agad itong kahilingan ng ating magsasaka na ipatigil mo ng importasyon ng bigas sa panahon po ng anihan. Dagdagan po yung taripa para hindi na lalong sasadsad ang presyo ng palay at bigyan naman natin ng konting ligaya at ginhawa yung ating farmers. Lubog na nga sila sa paha dahil po sa mga, in some cases, defective flood control programs, lubog na lubog pa sila sa mga burang imported na bigas. So panahon na po, nabigyan po natin ng konting ayuda at tulong yung ating mga farmers. Salamat po.